Bumuelta si Pangulong Rodrigo Duterte kay Ombudsman Conchita Carpio Morales matapos nitong punahin ang pagbabanta ng Pangulo sa mga kriminal. Balitang hatid ni Joseph Moro. Nagtitimbi lamang daw ang Pangulo kay Ombudsman Conchita Carpio Morales. Sa oath-taking ng mga presidential appointees, binira ni Pangulong Duterte si Ombudsman Morales kasunod ng mga pahayag nito sa panayam ng isang broadcasting organization sa Japan. Ombudsman Morales, find me a law which says I cannot threaten criminals with death. Find me a law which would bar me from saying I will destroy you if you destroy my country. Because if you can do that, I will step down. Kung dati raw tinitiis lamang ng Pangulo ang mga batikos tungkol sa drug war, hindi na raw ngayon. I expect them to criticize me again, but I will not take it sitting down. Noon, sinisikmura ako kasi presidente nga, you behave. So, taguin mo yung pagkatao mo talaga. But if you do that, you bring the worst in me. Bring out the worst in me, actually. Baski sino, si Obama, kayo pa. Ayusin mo yung ombudsman mo, kala mo, santo kayo dyan. Do not play God and shut up. Rindahan mo yung bunganga mo. Sa kabilang banda, pinanindigan naman daw ng ombudsman ang kanyang mga pahayag. Wala naman daw siyang sinabi tungkol sa anumang batas laban sa pagbabanta sa mga kriminal. Natatawa na lamang daw siya sa mga reaksyon sa mga bagay na hindi naman daw niya sinabi. Hindi lamang si Ombudsman Conchita Carpio Morales ang nakatikim kay Pangulong Duterte. Noong isang taon, nagbanta si Pangulong Duterte kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno na magpapatupad siya ng martial law kung makikialam ang punong maestrado sa plano niya na pangalanan ang mga huwes o judge na sangkot umano sa droga. Pero hindi pa pala tapos ang Pangulo kay Morales. Sa ambush interview pagkatapos isumite ng Bangsamoro Transition Commission ng Bangsamoro Basic Law kay Pangulo, binutasan ng Pangulo ang kasong isinampa ng Ombudsman laban kay dating Pangulong Noynoy Aquino kaugnay ng Mama Sapano encounter. Nitong Biyernes, inilabas ng Ombudsman ang resolusyon kaugnay ng pagsasampa ng kasong usurpation of authority at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sabi ng Ombudsman, malinaw na alam ni Aquino na suspendido si dating PNP Chief Alan Purisima pero hinayaan pa rin daw niya itong sumama sa pagpaplano ng Oplan Exodus sa Mama Sapano. Pero mali raw ito, sabi ng Pangulo. Bagok man yung rekomendasyon na yun. So pagka-buying usurpation, all of these powers are vested in the President. So sir, you think that the charges... And the charges are they are there to ensure its failure. So sir, ibig sabihin mukhang kulang yung charges kay President kay... Hindi kulang. Wala, mali lahat. Wala raw patutunguhan ng kaso laban kay Aquino. Yung charge kay Aquino will fail. Yung usurpation, lahat ng powers doon and all of the offices there participating are merged into one person, and that is the President. So sir, ibig sabihin niyo po parang moro-moro lang yung charges? Alangan. Pabakwite talaga. Ako ang defense yan. So, what's wrong? Usurpation? Lahat ng powers ng lahat ng cabinet ko, pwede kong angkunin akin. Samantala, tiniyak ng Pangulo sa Moro Islamic Liberation Front o MILF na sa ilalim ng Duterte administration ay magkakaroon ng Bangsamoro Country. Sinertify as urgent ng Pangulo ang BBL. Joseph Morong, GMA News.